Halina at tayo nang magbasa. Dito sa Brigada Pagbasa at sa tulong ng ilibro, makikita ninyo ang kahalagahan ng pagbabasa. Simulan na natin? Sige, makinig kayong lahat. Si Cardong Buto. Kwento ni Jenny D. Mesada, guhit ni Maria Pilar M. Irupang. Isang araw, may mag-iinang kumakain ng masarap at matamis na abokado. Mama, paborito ko po talaga ito, sabi ni Gina. Ako rin po, Mama. Gustong-gusto ko rin ang prutas na ito, wika ni Vince, ang bunso sa dalawang magkapatid. Sige, Vince at Gina. Sa susunod, bibili ulit ako ng masarap na abokado. Pangako ng ina sa kanyang dalawang anak. Pagkatapos nilang kumain, itinapon na ni Aling Mila ang balat at buto ng abokadong kinain nila sa bag ng basura. Ilang araw na natili ang buto sa loob ng mabahong basurahan. Hindi halos ito makagalaw at nadadaganan ng iba't ibang basura. Aray ko! Ang sigaw ng butong si Cardo. Hindi ako makagalaw at hirap na hirap akong huminga. Dagdag pa niya. Sana makaalis na ako rito. Mahinang dasal ni Cardo. Biglang may malakas na tunog at naramdaman niyang nagpagulong-gulong siya. Aray ko po! Reklamo ni Cardo. Kaya pala, inilipat na ang mga basura sa malaking truck upang itapon sa dump site. Maya-maya'y biglang tumaas ang kanyang kinalalagyan. Iyon pala'y nagsisimula na silang ibuhos sa napakalaking dump site sa gilid ng isang bundok. Aray ko! Napalakas ang hagi sa kanya at gumulong ng gumulong ang kawawang buto hanggang mabangga sa tipak ng bato. Naku po! Kapag nga naman minamalas ka! Nasaktan si Cardo sa malakas na pagkabunggo sa bato. Pansumandali siyang nakapahinga. Maya-maya'y, heto na ang basurang kasunod niyang gumugulong. Wow! Tigilan na ninyo ako! Ano bang kasalanan ko? Napapaiyak na sabi niya. Sa paggalaw ng malaking basura, nabangga siya nito. Tuluyan ang nahulog sa matarik na bundok ang takot na si Cardo. Waa! Iyak at sigaw niya. Subalit sa isang malambot na lupa siya bumagsak at malapit ito sa bahagi ng tubig. Nawala ang pagod niya sa kagugulong dahil sa kanyang napuntahan. Nakaramdam siya ng kaginhawahan. Hay, salamat! Makakapagpahinga na rin ako. Ilang araw siyang nanatili roon nang may napansin siyang tila may lumalabas na bagay sa gitna ng kanyang katawan. Ano ito? Usal niyang may pagtataka. Mukhang mabibiyak yata ako sa gitna. Mamamatay na ba ako? Muling natakot si Cardo. Lumipas ang araw at unti-unting nabiyak si Cardo. May lumabas na berdeng maliit na dahon sa kanyang gitnang katawan. Natuwa si Cardo sa dahan-dahan niyang pagtaas, samantalang lumalalim naman ang kanyang mga paa habang nagiging matibay ang kanyang katawan. Masaya siyang nakikita na mas mataas na siya sa mga berdeng damong nakapaligid sa kanya. Lumipas pa ang mga araw. Paglipas ng ilang taon, naging mayabong ding puno si Cardo. Nagkaroon ng maraming dahon, matibay na sanga at napakaraming bunga. Kaya dapat, kapag kumain kayo ng prutas na may buto, huwag ninyong itapon kung saan-saan lang para di sila mahirapan. Itanim sila sa magandang lugar na may matabang lupa at alagaan upang balang araw ay mapakinabangan din natin sila.
Diyan nagtatapos ang ating maikling kwentong pambata. Maaaring magbahagi rin kayo ng inyong natutunan sa kwentong binasa at napakinggan. Hanggang sa muli, paalam!